Sagana sa kwento ang apat na sulok ng silid-aralan. Mga storyang iba-iba ang pinanggalingan. Gusto lang talaga pumasok po. Ano lungkot po. Pinag-iwanan po ako sa mga... Ma'am, sir, bili ka po 10 kita, sir. May mga matinding pinagdadaanan. Minsan, konti lang bangko. Parang gusto na sabihin po, mahirap ang buhay mo. Huwag na po tayo mag-a-upset. Mga pagsasakripisyo. Kapag ang estudyante na yung bumigay, sinasalo talaga ng mga teachers. Lumpia! Ginataan! At kwento ng pag-asa. Magsisikap, mag-aaral din ako. Para po makamit ko po yung mga pangarap ko. Kung hawak nila ang kinabukasan, panahon na para ating pakinggan ang mga boses mula sa classroom. Nitong Hunyo, nagbukas ang pinto ng mga pampublikong elementarya at high school para sa halos 28 milyong estudyante. Clap your hands, grade 3. Ayan. Isa sa kanila ang 9 na taong gulang na si Jenny Babe Fuentes. Kagabi nga po hindi ako makatulog kasi excited ako pumasok. Pangarap ni Jenny Babe maging isang flight attendant. Yung sa airplane po, kasi po sinabi ni tita ayun yung pangarap niya, kaya po pinasa niya na lang po sa akin kasi po nag-asawa na lang siya ng Amerikano. Kompleto na ba yung gamit mo sa school ngayon? Hindi pa po. Yung bag ko, grade 1 pati grade 2 ko po yun nagamit. Iaalay ko ang aking buhay. Grade 3 na sa Civil Aeronautics Administration o CAA Elementary School sa Las Piñas si Jenny Babe. Ang public school na ito ang may pinakamalaking populasyon sa elementarya sa buong bansa. Itong araw na to ay inaasahan po natin na magkaroon tayo ng 10,000, mahigit sa 10,000 estudyante. Mula kinder hanggang grade 6 po. Malawak po itong barangay CAA, napakarami pong tao dito. Wala na pong elementaryo dito, yung bang mas malapit na eskwelahan. Kaya dito sila napasok. Sa paglaki ng populasyon ng CAA, tumitindi ang mga problemang kinakaharap ng mga tulad nilang public schools. Siyempre yung kwarto, mga guro na mag-handle ng mga bata. Sa ngayon ay meron po tayong 3 shifts, ang grade 1 at grade 2. First shift is 6 to 10, ang second shift is 10 to 2, then third shift is 2 to 6. Ang pinakamarami talaga is kinder with 42 sections. Isang guro sa bawat 40 estudyante, ang ideal teacher-to-student ratio ng DepEd sa grade 1 hanggang grade 2. Habang isang guro sa bawat 45 estudyante naman sa grade 3 hanggang grade 6. Pero malayo ito sa tunay na kalagayan ng mga public school. Hindi kami bumababa ng 60 plus every year. Sa school po namin, konti yung mga classrooms, kaya congested yung mga bata. Regulations natin pa... Sinusubukan naman ng DepEd makahabol sa kakulangan ng classroom. Katunayan ngayong school year 2017, nakapagpagawa na ng 50,000 sa kailangang 113,000 classroom. Bawat taon, more than 1 million children enter our school system. Ngayon ay 27 million ang pinoproject naming enrollment for 2017. Pero itong kakulangan na ito, naabutan namin. Hindi namin sinisisi ang previous administration dahil napakahirap talaga ang problema ng classrooms at saka mga laboratories. Pero hindi pa kasama sa mga may bagong silid-aralan ang CAA Elementary School. Binigyan tayo ng DepEd ng bagong gusali at ito ay sasagawa na this coming July. Tatayo na po yung 4 na palapag na 40 kwarto. Sa susunod na taon ay handa na po ito kaya maluwag na po sila. Ang mga iniinda ng CAA ay sumasalamin sa nararanasan ng karamihan sa mga public school sa bansa. Tumanggap ng mahigit 500 bilyong piso ang DepEd mula sa national budget para sa taong 2017.
Pero sa kabila ng itinaas na 25% ng pondo para sa edukasyon ngayong taon, wala pa ring pinagbago ang kalagayan ng ating mga pampublikong paaralan. Kulang sa pasilidad at kagamitan, Pati yung mga faculty room ng ating mga teachers ay wala na rin. Nandoon na lang sa mga gilid-gilid, no? Sa mga ilalim ng hagdan. luma at sira-sirang libro. Na-process pa yung books ng K-12, di ba? Mga gurong abonado. Usually, yung mga visual aids na nakikita niyo, kami ding mga teachers yung nagpo-provide niyan. Sariling gastos po namin yung printing. At bugbog sa trabaho. Overwork, no? Overwork yung ating mga guro. Lalo na sa mga probinsya, lahat ng subject siyang nagtuturo. Overloading siya. 7 hanggang 8 subject, halimbawa, isang guro lang ang nagtuturo. Lahat ng ito ay direktang nakakaapekto sa pag-aaral ng mga estudyante. Parang uneasy sila pag marami sila sa loob ng kwarto. Tapos kuminsan po, hindi rin sila napasok pag kuminsan yung poverty din. Sa murang edad, alam ni Genevieve na hadlang ang kahirapan sa kanyang mga pangarap. Ano gusto mo maging daw? Sana po top 2. Bakit top 2 lang, hindi top 1? Ayoko baka mag-section 1 ako pag grade 4. Kasi maraming gagastusin pag section 1, gagawa pa po ng big book. Pati yung mga robot po. Palagi na lang po na, naghirap si mama magbigay ng mga pera sa akin. Pero okay lang po yon kasi po wala naman pong panggastos si mama. Kasi po yung hirap po ni mama, napunta lang po sa akin. Uwian na pero mahaba pa ang araw ni Genevieve. Kasi po, wala na akong pera. 20 po sa isang araw ang pera ko. E di po pag sumakay po ako, e di kulang na po. Nagmamadali na si Genevieve makauwi galing paaralan. Sabi ko sunduin kita Na kaya to? Habang hinihintay ang lola na maiayos ang paninda, isinisingit ni Genevieve ang paggawa ng assignment. Tinutulungan din niya ang lola sa tindahan. Pag nagtinda, pang-display dito, ganon. Ay, pag ganyan. Tapos ganon. Yan. Ay, pabili mangga. Ilan po? Magkano isa? Tigdos po. Ay, dos. Tigdos lang kasi murang mangga ngayon. Pabili ho 3. Yan, okay na po yan. Thank you. Alam Yes. mo kung ilang piraso yan, Ang lumpia, 32. Ang benta niya, 160. Yung ginapaan, 20 ka balot. Ang benta lahat, magkano? 360. 360. Oh. Kunti lang yan, hindi na kailangan gabihin, Tuwing hapon pagkatapos ng eskwela, lumalabas si Genevieve hindi para makapaglaro, pero para magtinda at makapag-ambag sa kita ng kanilang pamilya. Lumpia, ginataan! Kasama ni Genevieve sa paglalako ng merienda ang 28 taong gulang niyang tiyahin na si Tita Jane. Naantala ang mental at cognitive development ni Tita Jane nang tamaan ng meningitis noong bata pa siya. Kaya sa pagtitinda nila, si Genevieve ang toka sa pagsusukli at paghawak ng pera. Akong lola niya. Unang apo yan si Genevieve. Kaya bilhin na po. Anak sa yung bunso kong anak.
panganay na apo. Lumpia! Ginataan! Ate, pili na kayo! Ang dami. Mama ang tawag ni Jenny Babe kay Lola Mardonia. Siya na kasi ang tumayong ina ni Jenny Babe mula umpisa. Maliit pa yan sa akin ako na ano kasi yung nanay iniiwan sa akin. Meron. Ate G! Suka! Tatay, wala rin naman. Pinabayaan din. Naabando na nga naawa rin ako. Hanggang nasundan. Dalawa. Ate, suka po. Yun lang ginagawa ko pag tinda-tinda. Yun, dyan ako kumukuha ng panggastos namin. Lumpia! Ginataan! Tuwing pag-uwi po sa school, 4 na oras po kaming nag-iikot hanggang maubos po ang tinda namin. Para po sa magulang ko kasi po palagi po siya naghihirap kaya nagtitinda po ako. Ate po, sobra. Ng mga classmates ko po, nakikita po nila ako nagtitinda po. Kasi yung iba po, dito po nakatira. Kasi nakakatulong po sa magulang yung pagtitinda. Hindi po ikakahiya. Kuya, bili na ito! Wala, kuya, walang pong bari sa 50. Lahat to? Yay! Galing mo talaga, kuya, ang bait mo. Nagagalit nga po si mama kapag hindi po nauubos. Kasi po, bibili pa po ng gatas, ng pambayad sa bahay. Kaya po nag-atitinda kami. Bili na lumpia. Yan ate sa inyo. Ano ba yung drug? Isa lang. Hindi, kunin mo to lahat. Balot mo. Umaasa si Jenny Babe na makakaipon siya ng pera mula sa pagtitinda para sa mga kailangan niya sa eskwela. Sa PE. Kasi po, PE uniform po, luma na. Kailangan pong bumili ng bago kasi ako na lang po yung iba. Yung damit ko nung pag-PPE na kami. Thank you po. 160. Benta namin. Sa hindi magkulang po. Pagkaubos ng paninda, 325. 360 ata Baka hindi pa alam. kulang ang perang dapat ay kinita ni na Jenny Babe. May na po. Wala na Ma! Ubus ba? Yeah! 10 360. 10. 5 to mo. Andito yung iba Kaya may nabenta dito kanina. Tama. Tama lang. Sa dami ng gastusin, parang wala nang matitira pa para sa pangarap na PE uniform ni Jenny Babe. Ito, gagamitin ko pa ito bukas pamalingki. Kulo ko hindi. Kala ko babayad lang yun. Pagbalik ko na, pero mamalingki pa rin ako. Bawas ka na bukas ha. Mga kingali na kayo. Please, tuturuan ko kayo. Ginagamit ni Jenny Babe ang natitirang oras sa kanyang araw sa pagtuturo sa dalawang nakababatang kapatid. Ano tayo? Sulat-sulat. 8 taong gulang na si Mark at 5 taong gulang naman si King. Itong school year 2017, ang unang beses nilang mag-eeskwela. Pinapangarap ko po yun na pumasok po ako sa private school. Kasi po, yung mga mayayaman lang po kasi napasok sa private school. Baka gala ikaw. Gusto ko pong maranasan. Maganda po kasi dun May aircon, may service. Hindi na po maglalakad. Kaso lang po, magagastos po din sa private school. Okay lang naman po kung kung public yung papasukan ko at saka matututo rin naman kami po. Love you, Mama. Good night, Ate. Bukas sa kanyang pagising, isang bagong mundo ang naghihintay para kay Jenny Babe. Tayo na lahat, ilaw, J. Sa pagkakataong ito, iba ang uniform na isusuot ni Jenny Babe para sa private school na kanyang papasukan sa loob ng isang araw. May mga pasok
dyan. Importanteng araw ngayon para kay Jenny Babe. Maaga siyang ginising ni Lola Mardonia para maghanda. Baon mo na yan. Sa pagkakataong ito, iba ang uniform na isusuot ni Jenny Babe para sa private school na kanyang papasukan sa loob ng isang araw. Excited na po ako. Ingat ka doon. Sabi ko, galingan mo. Excited ka, di ba? Hindi nga ako makatulog eh. Bye-bye. Sa labas ng CAA, dinatnan niya ang dalawang kaklaseng sina Angelo at Damiel. Pupunta tayo ngayon sa Southfield International School para maranasan ninyo kung paano mag-aral sa isang private school. Makakasama nina Jenny Babe, Angelo at Damiel ang kanilang advisor at guidance counselor sa kanilang pagpasok sa private school. Okay, nandito na tayo. Ready na ba kayo? Apo, maging school. Ang ganda pala. Good morning po. Come in and welcome to Sikak School. Please come in. This is the Pagdating sa private school, dumiretso sina Jenny Babe sa kanilang classroom at nakisalamuha sa kapwa nila grade 3 na mga kaklase. Kapansin-pansin agad ang kaibahan sa bilang na estudyante kada klase sa private school kumpara sa CAA. Ang nakakatuwa lang talaga kasi sa private schools, yung konti ang bata. So, parang tutorial lang sila isa-isa. Imagine mo 10 compared to 55, 60. Hindi na namin masyadong yung isang taon. Hindi po pa masyado kilala. Sa mukha lang kilala. So, who can give me the definition of noun? Ang unang nilang subject ngayong umaga, English. So, who can give me an example of a phone? And bags, notebooks. Maganda po yung libro nila, malinis. Tsaka po, walang gusot-gusot. Ganun po. Pero po, English po lahat yung libro nila. Yung iba po, gusot-gusot yun sa CAA po na libro. Kasi po, hindi po ata naiingatan yung dati na grade 3. Pagdating sa mga aklat, ang mga bata rito, individual mayroon. Sa amin po, walang aklat. Mayroon din kami minsan, sa isang aklat, 5 bata yung naghihiraman. Lalo na ngayon sa K-12, talagang kulang pa ng materials. Mayroon talagang estudyante sa amin na wala talagang aklat. We have also Mabait po sila kasi lang po Englishero. Hindi ko po naintindihan kaya tinatagalog ko na lang po sila. kay Jenny Babe. Okay naman yung performance niya. Although, siguro dahil bago yung mga classmates niya, so a bit shy and hesitant siya sa pagsagot. Pero magaling naman siya. Sunod nilang binisita ang library. Maganda po at saka marami pong babasahan. Sa amin po maluwag, dito po hindi. Pero po marami pong uupuan dun po sa sahig lang. Uy, alay kayo dito! Tingnan na to! Globo na wala po sa CAA. Maliit lang po kasing sa amin dun eh. Yung bilog niya. Globo. Maganda rin po yung library nila kasi po may aircon. Malamig. Kain po kami, recess. Pagdating ng recess, sama-samang kumain sa kantin sina Jenny Babe at ang mga bago nilang kaibigan. At naglaro sa playground ng eskwelahan. Isa pa sa maraming kakulangan sa CAA. Wala pong playground doon kasi po public yun. Walang sariling pagkakainan, kailangan sa classroom lang po. Isa po dito, maganda po. May sarili po siyang mga upuan sa kantin. Ang sunod niyang klase sa araw na ito, Science. Okay, we will go now to our science lab. Bring your pencil.
Maganda rin po yung science lab nila kasi mayroong blackboard, pero may pagdidikitan. Wala pong science lab sa amin sa CA sa public school. Nagbigay ng science quiz si Teacher Angela. Dali naman po. Makakasagot naman po ako. Siguro po, mape-perfect ko kung iintindihin ko po yung theory. Anong electricity? So, dun sa quiz niya kanina, 14/20, dun siya nalilito kapag hindi niya alam yung English nung word. So, parang nagtanong pa siya sa classmate niya kanina kung anong electricity. Tapos sabi ng classmate niya, kuryente. Grade 3 na siya, pero hindi niya alam yung electricity. So, siguro kung merong science, grade 1 pa lang, siguro mas madadalian sila pag nag-grade 3 sila. Dito ay sa private kasi, since grade 1, meron na silang science subject. So that is a difference. Pero we have the same curriculum. We follow the same curriculum, yung K-12 curriculum. Ibinahagi namin sa DepEd ang naging immersion ni Jenny Babe sa mga klase ng katulad niyang grade 3 students sa isang private school. Iisa lang yung curriculum sa public at saka sa private. Ang ginagawa ng bawat paaralan, nagdagdag sila ng mga enhancements sa private schools, sa ilang mga subjects nila. At saka malaking bagay yung quality ng faculty. Ngayon, isa sa mga superstitions, lumabas ito sa isang forum, on a recent forum na nagsalita ako. Sinasabi na ang standard ng public school mababa, ang standard ng private school mataas. Hindi na tayo maka-generalize ngayon na kung private therefore magaling, kung public therefore bulok. Hindi yan totoo. May mga napakagaling na private schools, may napakagaling din ang mga public schools. Noon pa man, kahit pa sa ilalim ng K-12 program, hindi talaga itinuturo sa grade 1 at 2 sa elementary public schools ang science bilang isang hiwalay na subject. Ito ay nakapaloob lamang sa mga aralin tulad ng arts, physical education, music at health. Pagtungtong pa sa grade 3 na mga mag-aaral sa pampublikong paaralan sila, nagkakaroon ng science subject. Yung pag-integrate, that is only in grade 1 and 2. But afterwards, of course, it is already a separate subject. Ang ano lang dyan, ako kasi I was not there yet when the curriculum was developed. I'm just surmising na the reason na ini-integrate yan is to make it easier for the student and the pupil to fit into the educational system. It is an advantage in the sense that it facilitates the learning of the child. Ay kung maganda, gentle ang pagkaturo, yung pag-umpisa niyan, then yung mga prejudices na yan against science and mathematics ay hindi yan mapapansin ng bata dahil part ng kabuuan ng learning process niya yon. Patuloy raw ang pag-aaral at pagsasaayos ng DepEd ng curriculum sa elementarya at high school lalo na sa ilalim ng K-12. Ang pag-revise ng curriculum is a continuous process, no? Katatapos lang, no, bago pag-start ng senior high school, in-implement itong K-12 curriculum. But it is under assessment. Ngayon lang nagtapos tayo ng first year ng grade 11. So, pwede nang mamomonitor yan at binabantayan kung kailangan ba talagang i-revise. Kumpara sa public school kung saan walang matrikula at libre ang mga kagamitan sa eskwela, may kamahalan ang mga bayarin sa private school. Kaya naman halos 10% lamang ng populasyon ng estudyante sa elementarya ang nakapag-aaral sa private school dahil na rin sa laganap na kahirapan sa bansa. Kailangan ng isang pamilya na may 5 miyembro ng 9,000 piso kada buwan o halos 300 piso kada araw para matustusan ang pangangailangan sa pagkain, bahay at iba pang gastusin tulad ng edukasyon. Ang malungkot, isa sa kada 5 pamilya ay hindi umaabot ang kinikita kada buwan sa 9,000 piso. Hindi nalalayo ang sitwasyon ng pamilya ni Jenny Babe. Umaasang advisor ni na Jenny Babe na magpapakitang gilas ang kanyang mga estudyante sa math, isang subject na itinuturo sa public school mula pa grade 1. Ito na ang kanilang teacher sa math. Tingnan natin kung sila ay marunong sila sa math.
Pero maging sa subject na ito, nahihirapan ang mga estudyante ng CAA. Nahirapan naman po. Sa math po, mahirap po kasi yun eh. At saka po, English. Kasi po sa amin doon sa CAA, Tagalog yung sinasabi. Meron kami mother tongue subject. Kaya kailangan daw po, ang math at science ay magiging Tagalog. Ayon sa DepEd, mas madaling makakonekta ang mga guro sa kanilang mga estudyante kung sariling wika ang ginagamit sa pagtuturo ng math at science. Yung sa grade 0 sa kindergarten at up to grade 3, yung tinatawag natin yan na mother tongue ang ginagamit. Kasi nakikita ako na pag magsasalita ka in Filipino, connect ka kaagad sa estudyante mo. Itong mga subjects ito ngayon, sa grade 1 to grade 3, naka-integrate. Kasi ang pagbabago ng senior high school curriculum, hindi lamang na nagdagdag tayo ng 2 taon, nagdagdag tayo ng 2 taon na additional subjects. Ang nangyari yung buong curriculum from grade 0 up to grade 12, binago. Sa tingin ng principal ng private school, kayang makasabay at malaki ang potensyal ni Jenny Babe kung matututukan lamang ang kanyang pag-aaral. Si Jenny Babe ay matalino. Potential din siya para mag-level up at saka potential din siya para mag-top sa klase. If she will only be given focus and attention. Saka kung pag-aaral lang talaga yung gagawin niya, baka mas maganda yung magiging performance niya sa school. Based din dun sa report din ng teachers na after po niyan, maghahanap buhay pa siya. Nagtitinda pa siya. Baka, tingin ko din, baka yun din yung isang struggle na na-experience ni Jenny Babe. Masayang araw ang nagdaan para kay Jenny Babe at sa dalawa niyang kaklase. Natupad na rin ang pangarap ni Jenny Babe na maranasan ang mag-aral sa isang private school, kahit na isang araw lamang. Ang kwento ng 2 batang dropout na nagsumikap makabalik sa eskwela sa aming pagbabalik. Isa lamang si Jenny Babe sa maraming mag-aaral sa bansa na nagsusumikap magtrabaho araw-araw para makatulong sa mga gastusin ng kanilang pamilya. Mahigit 2 milyong bata sa Pilipinas na nasa edad 5 hanggang 17 ang nagtatrabaho ayon sa isang pag-aaral. Ang maagang pagtatrabaho ay isa lamang sa mga dahilan kaya ang ibang estudyante ay nagda-drop out sa eskwela. Ang mas nakalulungkot, marami ang humihinto sa pag-aaral dahil sa problemang pampamilya. Ganito ang naging problema ni Randy at Andoy. Nahinto sila sa pag-aaral dahil sa problemang pampamilya at dahil nagtatrabaho sila. Grade 4, grade 5. Doon pa ako huminto kasi walang trabaho papa ko. Panglima sa 11 magkakapatid si Randy. Masakit para sa kanya na ipagpaliban ang pag-aaral para makatulong sa pamilya. Gusto lang talaga pumasok po. Huminto po para may makakain po kami sa araw-araw. Nag-deliver po ako ng soft drinks. Kahit saan-saan ng mga tindahan, kahit sa yung lugar. Ito po ngayon nag-ayos po ng bote. Pag halo-halo po kasi iba po yung nito product. Piso isang case na lang po to kasi wala pong laman. Mag-ayos na lang po. Kasi walang RC. RC pala pero. Si Randy, napakasipag rin yan at mapagkatiwalaan lalo na sa pera. Kasi minsan sila lang magdi-deliver, hawak na yung pera. Kaya nai-remit naman lang ng buong buo. May pangarap ang bata yan. Gusto niya makapagtapos ng pag-aaral. Kaya pinipilit niya makapag-aral, magtrabaho ng konting pera para meron siya panggastos sa sarili niya. Pagkatapos ng 2 taong pagkakahinto, nakabalik eskwela si Randy.
Sa edad na 14, grade 6 student na si Randy sa 4th Estate Elementary School sa Parañaque. And then the last one, what do you think? Halatang mas matangkad kumpara sa mga kaklase, hindi maitago na overage si Randy sa pinapasukang baitang. So yan ay pangalang pambala na. Bigyan nga po natin si Randy ng 5 palakpak. Favorite yung subject, math. Ang dadali ko na gets po eh. Sagot. Natutuwa pa ako. Minsan po, pag di ko nakukuha, napapahiya po ako. Maraming overage students sa kanilang eskwelahan. Most of them really would like to have education. But because of poverty, they have to find ways and means to have a work and earn money. We are both inspired and challenged by them because their willingness and their desire to finish education, and we are very eager to support them. Video game 17. Paano mo na po? Iba raw ang pinagdaraanan ng mga overage student pagdating sa klase. Sabi ko, bakit ganyan ang paraan mo ng pagpasok sa paaralan? Di ba? Yung bakit ganyan ka lang, tahimik ka lang sa silya mo, tapos hindi ka masyadong nakikipag-participate. Sabi niya, ma'am, kasi nahihiya na siya sa mga kaklase niya. Kasi yung iba, mga kapatid na ng mga kapatid ng mga dati niyang kaklase. So sabi niya, mahirap din daw sa kanya na makasabay na rin. Ang lulungkot po, pinag-iwanan po ako. Pinarapan rin po ako. Hindi na rin ako nakakasama sa mga kaibigan ko. Hindi po nakakasama kasi dahil trabaho. Pautang ako. Isang piraso. Isa lang. Tama. Salamat. Pag wala pong trabaho pa si Papa, minsan ako, wala kami makain. Sa isang linggo, mga 3 araw na po akong makakain. Ang utang po, pag may makain po, tapos ako po, pagkasahod ko, nababayaran naman ni Mama. Oo, nag-aabot siya sa akin po. Hindi naman siya maano sa pera. Ibigay niya sa akin yung pera niya. Mama, itong pera ko, hindi mo bigas mo. Sabi ako talaga siya nga, mag-aral ka talaga. Hindi yan para sa akin, para sa inyo yan. Kinabukasan niyo yan. Sipagan mo pag-aaral. Yan naman lang ang pinamana ko sa kanila, yung pag-aaral. No read, no write. Alam ng tatay ni Randy ang kahalagahan ng edukasyon para sa paghahanda sa kinabukasan ng isang bata. Kailangan talagang pag-aral, tutukan. Kagaya nga sa amin, ako grade 3 lang, ito grade 6. Pag nag-apply ako, yung kapatid ko yung pinapapilled up ko ng mga application. Siyempre. Kumusta yung pag-aaral mo? Andoy? Yun po, sa mga nag-aaral mo naman. Kagaya ng magulang ni Randy, hindi rin nakapagtapos ang ama ni Andoy dahil sa kahirapan. Ang trabaho ko, nangangalaka lang ako eh. Tapos, paparking-parking pagka wala nag-parking gwardiya. Dama ni Mang Alfredo ang epekto ng kawalang pinag-aralan sa buhay nila ngayon at ayaw niya itong maulit sa kanyang mga anak. 4 sa 6 na anak ang pilit na pinag-aaral ni Mang Alfredo ngayon. Alam mo naman sa pagpaaral pagka wala kang budget hindi napasok ang bata eh. Pero ngayon naayos ko na kasi nagsisipag din sila magtinda sa pagita. Tuwing gabi, ito ang mundong ginagalawa ni Andoy. Ang natatakot ko. Kasi minsan may nagbubungguan ng kotse. Minsan may nagkasapakan. Muntik na magkasaan ng kotse, kaya motor. Minsan minumura ako. Minsan tumatakbo na sila. Baka magnanakaw daw ako. Malungkot. Kasi hindi totoo. Sa loob ng ilang oras, nakikipagpatintero siya sa mga sasakyan. Naghahabol ng mga parokyano.
para makabenta ng sampagitang 20 pesos para sa ilang piraso. Thank you, sir. Nano ko lang para swerte. Gumagana. Sa bata ko yan. Pag walang customer yan, dyan lang. Paupo lang yan. Tapos kumakanta-kanta, masayahin na bata. Ganda na. Lilipat po ako sa kanto. Pag sarado na po dyan, lalako po ako sa school. 20. Salamat, sir. Siya po ang kapatid ko, si Joseph. Titinda rin siya ng sampagita dito. Sabay po ako titinda. Minsan, walay-walay kami titinda. Minsan may benta ako, minsan wala siya. Hindi biro ang pinagdaraanan ni Andoy. Pinipilit pagkasyahin ng oras sa loob ng isang araw sa pag-ieskwela at paghahanap buhay. Parang gusto na sumuko. Kasi mahirap ang buhay. Nahihiya ka ba na nagtitinda ka ng sampagita? Hindi naman. Maya ka pag gumawa ka ng masama. Malalim na ang gabi nang makaubos ng tindang sampagita si Andoy. 20 lang po. Salamat. Pagod, inaantok, at kailangan na niya ng pahinga dahil maaga pa ang pasok niya bukas sa eskwela. Dati tamad pumasok yun eh. Ngayon, sinabi ko sa kanya, pag hindi ka magsisipag pumasok, ay babalik, hindi ka makakarating ng elementary, ng grade 6. O sabi mo sa akin, makakarating ka ng high school. Eh, maaral ka lang. Sabi ko siya ganun. Ang umaga po ako, wala sa isang pasok ko. Minsan, konti lang ba ang pupamasahe lang papunta dito sa pagkain sa kantin. Minsan late. Ang ano kasi namin dapat 15 minutes, di pwede malilate. So siya minsan 6:30, okay na yon kasi inalam ko naman yung history niya. Working siya sa gabi, although in-advise ko siya na kailangan magtira siya ng oras ng pahinga para yung kinabukasan papasok siya. Kapatid! Kaklase! Grade 7 na dapat si Andoy sa edad niyang 14. Pero dahil 3 taon na hinto sa pag-aaral, grade 5 ang klaseng pinapasukan niya ngayon. Kahit overage siya sa klase ko, siya yung tipong madaling mag-adjust. Hindi siya nahuhuli. Actually, wala nga siya eh. Hindi siya yung nahihiya. May activity kami dyan pagkasayaw sa MAPE. Sayaw siya as in. Parang masasayahin, kahit pagod, kahit inaantok. Minsan nakipansin kayo, nakatulog. Kaya sabi ko sa niya, okay lang sa akin na umidlip ka kapag hindi mo na kaya. Para ang report nyo, sa PowerPoint nyo gagawin. Madalas, dito na lang siya sa classroom gumagawa. So yun, sa bagay na yun, parang okay na sa akin. Nakita ko lang na nag-e-effort naman kahit papaano. Matindi ang pinagdadaanan ng mga batang estudyante tulad nina Jenny Babe, Randy at Andoy. Nasa murang edad ay lumalaban na sa hirap ng buhay para maitaguyod ang pamilya at makapasok sa eskwela. Salamat po. Isikap po ako para makatapos. Para may pangarap, kasi para makapagtrabaho. 1 taon na lang po, mag-graduate na po ako. Kaya tinutuloy ko na po ngayon. The moan of the wind. So we mentioned moan of the wind. Is that correct? Yes! Sa gitna ng lungkot at hirap, nakatutulong sa mga bata na ipagpatuloy ang kanilang pag-aaral kung may mga mahuhusay na guro na nagbibigay gabay. Nasa pagdadala yan ng teacher at saka yung confidence ng estudyante din sa sarili niya. The good thing about it is we know that they are returning. So sabi niya, ma'am, bakit kailangan mo pong pumasok? May trabaho ka na. Ginanong ko siya, tinanong ko. Ma'am, kasi iba pa rin ang edukasyon, ma'am. Gaano nga ba kahalaga ang papel ng guro sa buhay ng mag-aaral?
ready para sa gagawin. Dahil sa problema sa bahay at mabigat na responsibilidad na itaguyod ang sarili at pamilya, bihira ang katulad ni Randy at Andoy na bumabalik sa eskwela pagkatapos mag-drop out. Pero kahit sa harap ng matinding balakid, marami pa ring mga guro sa pampublikong paaralan ang nagsusumikap mapigilan ang mga estudyante na lumiban sa klase. We're going on a bear hunt. So bago pang mangyari yun, kailangan meron ka ng intervention. So kailangan habulin mo yun. Kung visits, alam ko maraming teachers ang gumagawa nun eh. Sinasalo talaga ng mga teachers. Isa yun sa mga heartbreak namin bilang teachers kapag ang estudyante na yung bumigay. Ang mga super liit na mga bagay. Sa 8 taon niya bilang guro sa public school, maraming beses na itong nakitang nangyari ni Sabrina Ongkiko. Karamihan sa kanila, hindi kasi maayos yung pamilya, hindi rin maayos yung komunidad. Yun yung isa sa mga konteksto na iniikutan nila. Sabi nga nila, kung ano yung konteksto ng komunidad mo, naapektuhan yung pangarap ng bata. Pwede ba natin isunod-sunod? Galing sa may kayang pamilya, hindi ito ang pinangarap na buhay ni Teacher Sab. Nag-graduate po talaga ako ng BS Biology dahil gusto ko po maging doktor. Actually, gusto kong maging developmental pediatrician kasi mahilig nga ako sa mga bata. So, nung nag-aaral po ako, nung nag-volunteer ako for a year, na-realize ko na kailangan natin ng mga guro. Hindi ko naman susolusyonan lahat, pero kung ito lang yung buhay na meron ako, tapos pwede mo yun maiambag sa isang bagay na mas malaki kaysa sa'yo, bakit hindi? Kaya pinili ko magturo, from medicine to education. At niloloko ko nga yung magulang ko na di ngayon, imbis na ako lang ang mag-isang doktor, maraming pwedeng maging doktor sa mga tinuturuan ko. Kulang pa rin sa science at math teachers ang maraming public schools ayon sa DepEd. Sa tindi ng pangangailangan, iniengganyo ng DepEd na maging guro ang mga nakatapos ng science, math at engineering course kahit wala pang lisensyang magturo. Pero bibigyan sila ng chance na makatake ng LET exams. Pero kung magaling sila sa science and math, the chances of passing are of course very, very high. Na-assign si Teacher Sab na magturo sa Culyat Elementary School na nasa gitna ng isa sa pinakamahihirap na komunidad sa Quezon City noong taong 2009. Aminado siyang hindi laging madali. Sa dami nga naman po ng ginagawa, sino ba naman po ang hindi mapapagod? Sa dami din po ng iniisip, minsan nakakalimutan namin bakit kami nandito. Noon niya mas naintindihan na ang papel ng mga guro ay lumalampas sa 4 na sulok ng classroom. At ang mga bagay na naituturo at natututunan, hindi lamang makikita sa mga pahina ng kanilang lesson plan. Natutunan ko sa mga estudyante ko, hindi ko dapat sila kaawaan. Kasi meron silang kayang ibigay. Ito yung buhay nila ngayon, pero hindi ibig sabihin ganyan yung buhay nila forever. Ganun nandun yung pag-asa ng isang teacher, I guess. At tutulungan ko silang magtiwala sa sarili nila para aangat at aangat sila. Marami po sa alam ninyo tungkol sa public school teachers ay totoo. Nakilala si Teacher Sab pagkatapos maging viral ang kanyang mensahe para sa kanyang mga estudyante na kanyang ipinahagi sa isang pagtitipon sa Ateneo. Sa aking mga estudyante, masayang matuto, masayang mag-aral. Halika, tingnan mo ang mga mata ko. Naniniwala ako sa'yo. Magaling ka. Dahil lagi nga akong nagtuturo ng lower sections na ayaw kong tawagin silang lower sections, and I always treat them like first sections pa rin, pero mas mabagal lang kasi yung usad ng klase namin. So minsan, nawawalan sila talaga ng loob. Bumabalik din sa alaala mo yung bakit mo siya sinulat, para kanino mo siya sinusulat. So yung mga mukha actually ng mga estudyante ko yung naalala ko. Kasi sa bawat stanza nung spoken word na yon, iba-ibang mga estudyante. Kaya mo maging kahit ano. Isa sa mga estudyanteng yun, si Darwin. Tutulungan kita, basta tulungan mo yung sarili. Nandun talaga ako sa mismong TEDx talk na yun. Tapos, yung isang part na tumingin siya sa akin. Bihira po ang isang Darwin sa buhay ng isang teacher. Ang unang estudyanteng galing Culyat Elementary School na nakapasok ng Ateneo High School. Sa totoo lang, until now, naisip ko pa rin siya. Naging teacher ko siya nung grade 5 ako sa science. Tapos naging mentor ko rin siya for my science competitions nung grade 6. Yun yung son natin. Iba raw ang estilo ng pagtuturo ni Teacher Sab. Out of the box.
I think yung pagkakaiba ng pagtuturo ni Ma'am is that ginigising niya yung innate desire mo to learn. Hindi niya spoon-fed sa'yo. Hindi niya kailangang ipersa sa'yo na matutunan mo itong mga bagay na to. Kasi sa pagtuturo niya, ikaw na mismo yung pipilit sa sarili mo na gusto mong matutunan to. Ano bang ginagawa ng microscope? Malaki raw ang naging epekto ng paggabay ni Teacher Sab sa buhay ni Darwin na nakakuha ng college scholarship sa Ateneo. Kung wala siya, most likely wala ako dito ngayon. Kasi kung wala siya, never ko namang iisipin na kaya kong makapasok dito eh. Kung wala siya, siguro wala namang tutulak sa akin na isipin na hindi katangahan na subukan tong bagay na to. Diba maliit lang na maliit na... Pero ang pinaka-importanting leksyon daw na natutunan niya kay Teacher Sab ay hindi nakasulat sa kanyang notebook. Lahat naman ng bagay kaya mong gawin, basta maniniwala ka sa sarili mo na hindi mo pipigilin yung sarili mo na gawin kasi alam mo na kaya mo siyang gawin. Na kahit magaling lang ako ng public school, tingnan mo ko ngayon. Dito ako. Ikaw ang dahilan bakit ako narito. Ikaw ang nagbibigay kahulugan sa pagtuturo ko. Pero para kay Teacher Sab, marami siyang dapat ipagpasalamat sa mga mag-aaral na dumaan sa kanya sa mga taon niya sa public school. Maliit! Ang micro, super liit! Noong isang taon, hinirang si Teacher Sab bilang isa sa The Outstanding Women in Nations Service para sa kanyang dedikasyon sa pagtuturo. Nakikipagtulungan din siya sa Department of Education para bumuo ng mga pulisiya na makapagpapabuti ng edukasyon ng mga mag-aaral at kapakanan ng mga guro at pagtugon sa mga problema sa public school. Halimbawa, Teaching is a giving job kasi sabi ko nga, it's a gift that keeps on giving. Teaching is my form of loving. Teaching is my form of giving. It can be anything for different people. Pero pinili kong magturo at patuloy ako magtuturo. At ngayon, taong na grade 3 ka na. Sa aming pagbabalik, ang simula ng katuparan ng mga pangarap ni na Jenny Babe, Randy at Andoy. Marami nang nagawa ang Department of Education sa pagtugon sa mga problema sa public school. Ang pagkakaroon ng senior high school ang isa sa maituturing na tagumpay ng DepEd. So isang major step ito. Now ngayon, hindi ma-deny na may mga pagkukulang kasi isang taon pa. Pero 5 years in the making yung curriculum. Since then, yung buong curriculum from grade 0 to grade 12, binago. So ngayon, makikita na natin if the curriculum is working, if the curriculum is appropriate, the curriculum is helpful. Malayo pa ang tatahakin para masolusyonan ang mga problema sa public school na taon na ang binilang. Pero di ito kaya ng DepEd mag-isa. Kapakanan ng mga guro ang isa sa mga binabantayan ng grupong Teachers Dignity Coalition. Yes? Emosyon, okay. Bukod doon, sa mismong gawain lamang namin sa loob ng Department of Education, ay meron pang mga karagdagang trabaho na labas sa aming gawain. At iyan yung mga pakikipag-ugnayan ng ating ahensya sa iba't ibang ahensya. Ang ating mga guro sa probinsya na pati yung deworming, yung mga pagkuha ng height and weight, lahat yan, kumukuha yan sa oras ng ating mga guro. Ang kapakanan ng mga guro ay direktang maiuugnay daw sa kalidad ng edukasyon na nakukuha ng mga mag-aaral, ayon sa Research Center for Teacher Quality o RCTQ. Very good. Okay, next. Kasama ng DepEd, gumawa ang RCTQ ng Philippine Professional Standards for Teachers na nagdedetalya ng mga aspeto sa pagtuturo. Merong isang malaking report, yung McKinsey report in 2007, na nagsabi na the quality of an education system does not exceed the quality of its teachers. Meron tayong excess schools. Malaki ang papel ng DepEd para maabot ang mga standard na ito. Dapat ma-recognize ng gobyerno, ng Department of Education na kailangan ng teachers ng suporta. Nagagalit ba?
Isa raw sa mga paraan na maipapakita ng DepEd ang suporta ay sa pasahod ng mga guro. Hindi kami naghahangad ng napakalaking sweldo o sahod. Sabi nga natin, pagtatama ito Pagtatama nung dapat natanggapin namin mga guro. Ang sitwasyon ng teacher, hindi naman sasabihin mong pinaka kawawa sa public sector. Over the past years, alam naman natin na regularly tumataas. At saka due na naman ang SSL dagdag sa sahod nila. Sila may hazard pay. Yung iba wala ngang hazard pay. May 2 months vacation sila. Kabilang din daw dito ang patuloy na training at pagpapalawak ng kaalaman ng mga guro para makasabay sa mga pagbabago sa curriculum. 139. It's not only the teaching of new ways of teaching or the teaching of the content of teaching, but also a change in the attitude, the perspectives of teachers. Ang pangarap ko ay bawat isang public school ay maging fertile ground para sa ating mga estudyante. Sila itong mga batang to ang lalaki at sila yung mananatili dito at sila yung magpapatakbo ng bansa. Parang na-imagine niyo po kung anong pwedeng development ang madala nun. Sagana sa kwento ang 4 na sulok ng classroom. Kadalasan, sila ang mga boses ng pagtitiis at pagsasakripisyo. Handa na po? Dito po ba nakatira si Randy? Sinong si Randy? Meron sana akong ihahatid na kaunting regalo sa kanya. Hapon. Dito ba nakatira si Andoy Macariola? Opo, sir. Teka po, dito po ba nakatira si Genevieve? Salamat po. Kung hawak ng bawat isa sa kanila ang kinabukasan ng bayang ito, panahon na para bigyan ng pag-asa ang kanilang kwento at bigyang buhay ang mga pangarap nila, katulad na lamang nina Jenny Babe, Andoy at Randy. Salamat po. Basahin mo. Alam namin marami kang pangarap. At gusto mong makatapos ng pag-aaral. Kaya ipinagkakaloob namin sa iyo Ang 6 na taong scholarship. pagtuntong mo ng high school, gamitin mo ito sa pagtupad ng iyong mga pangarap. At tumugon nga ang ilang organisasyon na handang tumulong kina Jenny Babe, Randy at Andoy para maipagpatuloy nila ang kanilang pag-aaral hanggang senior high school. Sobrang saya na po ako kasi po nabigyan po ako ng ganito. First time ko lang po nakatanggap ng ganyan. Hindi ko po sasayangin to kung binigay po sa akin. Susumikap po ng pagkatapos ng pag-aaral. Maraming salamat. Matupad ang aking mga pangarap. Pangarap ko pong maging mekaniko. Pangarap ko po maging pulis. Marco ay maging stewardess.